Sa likod ng katahimikan ng mga lumang simbahan, kalsadang bato at mga gusaling kolonyal sa Pilipinas, may mga pangalang tila nalimot ng kasaysayan. Mga gobernador general na minsang humawak ng kapangyarihan at humubog sa landas ng ating bayan. Sila ang mga Espanyol na may dalang progreso, ngunit kaakibat nito ay paniniil. Sa bawat utos may luha, sa bawat proyekto may pagdurusa. Ngunit sino-sino nga ba sila? Ano ang kanilang naiambag? At paano naging parte ng malawak na trahedya at tagumpay ng ating kasaysayan? Sa video na ito, tutuklasin natin ang 7 makapangyarihang pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 1,800 mga pinunong. Hindi lang basta gumuhit ng mga plano sa papel, kundi nag-iwan ng bakas sa pangalan mo, sa kalendaryong ginagamit mo, at sa mismong lupaing iyong tinatapakan. Pero babala, ang ilan sa kanila ay may 2 muka, isa ng kaunlaran at isa ng paniniil. Alin sa kanila ang nagpabagsak sa isang revolusyon? At sino ang dahilan kung bakit De La Cruz na ang apelyido ng lola mo? Tutukan mo hanggang dulo dahil ang kasaysayan ay may mga sikreto na ngayon mo lang maririnig. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button? Dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po. At maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Rafael de Aguilar. Noong taong 1773, isang Espanyol na may matinding pangarap para sa Pilipinas ang dumating bilang bagong gobernador general, si Rafael Maria de Aguilar. Isa siyang bihasang opisyal militar at sa kanyang pamumuno hanggang 1806, binago niya ang anyo ng Maynila at pinatibay ang kapangyarihang kolonyal ng Espanya. Ngunit hindi lamang siya basta gobernador, isa siyang estratehista. Sa kanyang unang taon pa lamang, sinimulan niyang ayusin ang mga kalsada, pinatibay ang mga tanggulan, at pinabuti ang depensa ng Intramuros laban sa mga banta mula sa mga dayuhan, lalo na sa mga pirata at mga banyagang nais sakupin ang bansa. Siya rin ang nagpasimula ng pagpapatayo ng Paseo de Luneta. Ang unang bersyon ng ngayon ay kilalang Luneta o Rizal Park. Ngunit sa kabila ng mga makabagong reforma, isa rin si Aguilar sa mga nagpataw ng mahigpit na kontrol sa mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalong pinaigting ang pagbubuwis sa pilitang paggawa, polo y serbisyo, at paglimita sa karapatan ng mga katutubo. Bagamat maayos ang infrastruktura, naging mas matindi rin ang kolonyal na kontrol. Gayunman, hindi maikakaila na ang kanyang mga hakbang ay naging pundasyon ng makabagong lungsod. Si Rafael de Aguilar ay maituturing na isa sa mga gobernador general na naglatag ng istrukturang militar at sibiko ng Pilipinas noong ika-19 na siglo. Isang pamumunong may doble ang muka, progreso at paniniil. Mariano Ricafort. Noong taong 1825, isang bagong gobernador general ang dumating sa Pilipinas, si Mariano Ricafort. Sa unang tingin, lamang siyang karaniwang opisyal ng korona ng Espanya. Ngunit sa ilalim ng kanyang 5 taong pamumuno, naharap niya ang sunod-sunod na rebelyon at ang lumalawak na hinanakit ng mga Pilipino sa pamahalaang kolonyal. Isa sa pinakamatinding hamon na kanyang hinarap ay ang rebelyon ni Francisco Dagohoy sa Bohol na tumagal ng mahigit 1 siglo.
Bagamat sinimulan pa ito noong 1744, sa panahon ni Ricafort ito tuluyang napasuko matapos ang serye ng mga negosasyon, military campaigns at pangakong reforma. Sa wakas, ang pinakamahabang rebelyon sa kasaysayan ng Pilipinas ay natapos noong 1229 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit hindi lamang siya kilala sa pagsupil ng rebelyon. Si Ricafort ay isa ring tagapagtaguyod ng reforma. Ipinatigil niya ang mga labis na pagpapahirap sa mga katutubo sa pamamagitan ng paghihigpit sa poloy serbisyo o sa pilitang paggawa. Nagpatayo siya ng mga paaralan, sinimulan ang reforma sa kalakalan, at sinubukang buksan ang Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Isang hakbang na unti-unting bumaklas sa monopolyo ng mga dayuhan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga reforma, nanatiling limitado ang kalayaan ng mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalong lumakas ang kontrol ng simbahan at mga praile na siyang mag-uudyok sa mas malalaking kilusan sa mga susunod na dekada. Si Mariano Ricafort, isang pinunong dumaan sa apoy ng rebelyon at nagtangkang pag-aani ng tanikala ng kolonyalismo, ngunit sa huli na natili pa ring bahagi ng sistemang mapaniil. Narciso Claveria. Noong 1844, dumating sa Pilipinas si Gobernador General Narciso Claveria, isang lider na may layuning gawing mas organisado ang kolonya. Hindi siya tulad ng ibang opisyal na nakatuon lang sa politika o digmaan. Si Claveria ay may malalim na pag-unawa sa administrasyon at ang kanyang pamumuno ay nagdulot ng isa sa mga pinakamalaking pagbabago sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang kanyang pinakatanyag na reforma, ang pagbibigay ng mga apelyido sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng Katalogo Alfabetico de Apelyidos noong 1849. Ipinag-utos niya na ang bawat pamilyang Pilipino ay dapat magkaroon ng apelyido. Isang hakbang upang mapadali ang pagkolekta ng buwis, senso at kontrol sa populasyon. Kaya kung ang iyong apelyido ay tulad ng De la Cruz, Santos o Garcia, malamang bahagi ito ng listahang nilikha sa panahon ni Claveria. Ngunit hindi lamang apelyido ang kanyang naiambag. Siya rin ang nagreforma ng kalendaryo. Inirapat niya sa Pilipinas ang Gregorian calendar, kasabay ng pandaigdigang mundo. Dati, nauuna ng isang araw ang petsa sa bansa kumpara sa ibang panig ng mundo. Noong Disyembre 30, 1844, inalis niya ang petsang Disyembre 31, kaya't ang sumunod na araw ay naging Enero 1, 1845, isang hakbang tungo sa modernisasyon. Pinahusay din niya ang hukbong dagat ng Pilipinas at pinigilan ang mga pag-atake ng mga piratang Moro sa Visayas at Luzon. Si Narciso Claveria, ang gobernador na nagtanim ng mga apelyido sa bawat tahanan, naglinis ng kalendaryo ng bansa at nagtangkang gawing moderno ang isang lumang kolonya. Isa siya sa mga Espanyol na may tunay na pangmatagalang bakas sa ating kasaysayan. Isang pangalang hindi madalas banggitin, pero siguradong nasa ating mga pangalan. Antonio de Orbistondo. Noong 1850, isang matapang at matigas ang loob na gobernador general ang dumating sa Pilipinas, si Antonio de Orbistondo. Isa siyang general ng hukbong Espanyol na hindi natakot sa panganib at digmaan. Sa loob ng kanyang maikling termino bilang pinuno ng kolonya, isinagawa niya ang isa sa pinakamalaking kampanya militar laban sa Sultanato ng Sulu, ang ekspedisyon sa Jolo.
Sa matagal na panahon, hindi lubos na napasailalim ng Espanya ang katimugang bahagi ng bansa, lalo na ang Jolo. Pero sa ilalim ni Urbis Tondo, naglunsad ng malaking puwersa ang mga Espanyol noong 1851 at sinalakay ang kuta ng Sultan ng Sulu. Matapos ang matinding labanan, nasakop ng mga Espanyol ang bayan ng Jolo at itinatag doon ang isang fort, ang Fort Almonte, bilang simbolo ng kanilang pananakop. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang mga kontribusyon. Pinagtibay din ni Urbis Tondo ang pagsugpo sa mga pirata, partikular sa mga Moro na patuloy na umatake sa Visayas at Luzon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pansamantalang humina ang lakas ng mga pirata at naging mas ligtas ang mga baybayin para sa kalakalan. Pinangalanan pa nga ang isang lugar bilang General Urbis Tondo sa Zamboanga del Sur bilang alaala ng kanyang kampanya sa Mindanao. Gayunpaman, ang kanyang pamumuno ay hindi rin ligtas sa batikos. Maraming Moro ang nawalan ng tahanan at ang kanyang agresibong estilo ay lalong nagpatindi sa hidwaan ng mga Muslim at Kristiyano sa bansa. Isang sugat na ramdam pa rin hanggang ngayon. Si Antonio de Urbis Tondo, isang mandirigmang gobernador na pilit isinuksok ang watawat ng Espanya sa mga lugar na matagal nang lumalaban. Tagumpay man sa digmaan, iniwan niya ang isang masalimuot na kasaysayan ng pananakit at paglaban. Fernando Primo de Rivera. Noong 1880, dumating sa Pilipinas si Fernando Primo de Rivera, isang marunong, ngunit mapagmatiyag na gobernador general. Sa unang tingin, tila isa siyang karaniwang pinuno, ngunit sa kanyang 3 taong panunungkulan, naranasan niya ang lumalakas na sigaw ng pagbabago mula sa mga ilustrado at ang higpit ng kontrol mula sa mga prayle. Sa panahong ito, namumuuna ang diwa ng reforma sa mga Pilipino. Maraming edukadong individual tulad nina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Jaena ang nagsisimula ng pumuna sa maling pamamalakad ng mga prayle at ng gobyerno. Bagamat wala pa silang armas sa kamay, ang kanilang panulat ay unti-unting gumigising sa bayan. Si Primo de Rivera ay tila nasa gitna ng isang paputok na tensyon. Nais niyang panatilihin ang katahimikan at kaayusan, ngunit alam niyang hindi niya kayang pigilan ang umuusbong na damdaming makabayan. Isa siya sa mga gobernador na nagpakita ng kaunting pagbubukas sa mga reforma, ngunit hindi sapat upang masolusyunan ang lumalalim na galit ng mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinagpatuloy ang mga pampublikong proyekto tulad ng pagpapaganda ng mga daan at pag-unlad ng infrastruktura sa Maynila. Ngunit habang abala ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng pisikal na kalagayan ng bansa, nakakaligtaan ito ang panawagan para sa katarungan, pantay na karapatan, at tunay na kinatawan ng mga Pilipino sa pamahalaan. Hindi niya hinaharap ng buo ang mga ugat ng suliranin, kaya't sa kanyang pag-alis noong 1833, lalong lumakas ang kilusang propagandista at unti-unti na ring bumubuo ng apoy na sasabog sa revolusyon pagdating ng dulo ng siglo. Si Fernando Primo de Rivera, isang gobernador na naglakad sa manipis na linya ng reforma at kolonyalismo, ngunit sa kanyang katahimikan, lalo lamang tumibay ang sigaw ng pagbabago. Ramon Blanco. Noong 1873, dumating sa Pilipinas si Gobernador General Ramon Blanco, isang batikang opisyal militar ng Espanya. Tahimik, maingat at kilala sa pagiging liberal kumpara sa kanyang mga nauna.
Ngunit sa kanyang panahon, hindi na sapat ang pagiging mahinahon. Dahil sa kanyang termino, sumiklab ang pinakamatinding pag-aalsa sa kasaysayan ng kolonyal na Pilipinas. Ang himagsikang 1876. Bago pa man ang revolusyon, dama na ang tensyon sa buong kapuluan. Lumaganap ang kilusang propaganda at isinilang ang katipunan, isang lihim na samahan na may layuning wakasan ang pananakop ng Espanya. Sa simula, tila nais ni Blanco na pigilan ang karahasan. Sa katunayan, hindi siya agad nagpatupad ng marahas na hakbang at sa ilang tala, sinubukan pa niyang magbigay ng amnestiya sa ilang rebelding Pilipino. Ngunit noong Agosto 1876, nabunyag ang katipunan. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, napilitan si Blanco na ideklara ang estado ng digmaan sa 8 lalawigan: Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Laguna, na naging mga unang probinsyang lumaban sa Espanya. Sa ilalim ng pamumuno ni Blanco, nagsimula ang unang bugso ng himagsikan, kabilang ang labanan sa San Juan del Monte, pinaglabanan. Ngunit dahil sa kanyang pagdadalawang isip at di gaanong mabagsik na kamay, itinuring siyang mahina ng pamahalaang Espanyol, kaya't noong Disyembre 1876, siya'y pinalitan ng mas marahas na si Camilo de Polavieja. Si Ramon Blanco, ang gobernador general na nasa gitna ng pagsabog ng revolusyon. Isang pinunong tumangkang magtimpi, ngunit sa kanyang kabiguan dinggin ng tunay na tinig ng bayan. Siya ang naging huling saksi sa pagbagsak ng katahimikan bago dumagundong ang sigaw ng kalayaan. Camilo de Polavieja. Noong Disyembre 1876, matapos mapuna ang pagiging malambot ni Ramon Blanco sa mga revolusyonaryo, pinalitan siya ng isang matigas, marahas at walang palusot na general, si Camilo de Polavieja. Sa kanyang pagdating, dala niya ang utos ng Madrid: tapusin ang himagsikan sa anumang paraan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Polavieja. Agad niyang pinakilos ang buong lakas ng sandatahang Espanyol at pinagtuunan ng pansin ang Cavite, kung saan napakalakas ng puwersa ng katipunan sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio. Mabilis niyang sinalakay ang mga revolusyonaryo sa labanan sa Imus, Dasmariñas at Zapote, na naging madugo at puno ng karahasan. Ngunit sa halip na tuluyang magapi ang mga Pilipino, lalo lamang silang naging matatag. Ngunit ang pinakakarumaldumal na tatak ng kanyang pamumuno ay ang kanyang naging papel sa pagbitay kay Dr. Jose Rizal. Kahit walang sapat na ebidensya na kasapi si Rizal sa katipunan, nilitis siya sa ilalim ng isang militar na hukuman at sinentensyahan ng kamatayan. At noong Disyembre 30, 1876, sa Bagumbayan, pinatay ang isang taong hindi humawak ng armas, isang martir ng panulat at dangal. Ang pagbitay kay Rizal ang naging mitya ng mas matinding galit ng taumbayan. Sa halip na matakot, lalong nagliyab ang damdaming makabayan. Kahit nagtagumpay si Polavieja sa ilang labanan, nabigo siyang durugin ang apoy ng revolusyon. At dahil sa pagbatikos ng Europa sa kanyang kalupitan, siya'y agad pinauwi sa Espanya noong Abril 1279. Si Camilo de Polavieja, ang gobernador na may bakal na kamao, ngunit nagdurog ng puso ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang kamay bumagsak ang isang bayani, ngunit sa kanyang kalupitan rin tumindig ang libu-libong mandirigma para sa kalayaan. Ang kasaysayan ng Pilipinas
ay hindi lamang kwento ng mga bayaning Pilipino, kundi pati na rin ng mga banyagang pumasok, namuno at nag-iwan ng bakas, mabuti man o masama. Sa bawat utos ng isang gobernador general, may mga buhay na nagbago, may mga damdaming nagising, at may diwang unti-unting nahubog patungo sa kalayaan. Ang pag-unawa sa kanilang pamumuno ay hindi pagsang-ayon sa kolonyalismo, kundi isang hakbang tungo sa mas malalim na kamalayan sa ating nakaraan upang hindi na maulit ang parehong anyo ng paniniil sa kasalukuyan. Kung ang ilan sa mga Espanyol ay nagdala ng reforma at kaunlaran, bakit nanatili pa rin ang galit ng sambayanang Pilipino? Dahil ang anumang pag-unlad na ipinilit sa ilalim ng takot, kontrol at kawalan ng kalayaan ay hindi tunay na progreso. Ang bawat reforma ay natabunan ng kawalan ng katarungan sa pilitang paggawa at pagkakait ng karapatang pantao. Sa mata ng bayan, hindi sapat ang mga daan at gusali kung ang puso ng mamamayan ay nakakadena. Kung naibigan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento ng Hiwaga para sa mas marami pang kasaysayang may halong misteryo, kababalaghan at hiwaga ng ating bayan. I-like at i-share ang video na ito at bisitahin din ang aming Facebook page, Kwento ng Hiwaga, kung saan araw-araw ay may sariwang kwento at talakayan na magpapaisip sa iyo tungkol sa mga lihim ng nakaraan. Dahil sa Kwento ng Hiwaga, ang kasaysayan ay hindi lang binabasa, ito'y nararamdaman. Mag-isip, magtanong, at tuklasin